Hi guys! Ayan, good morning again ulit. Ayan, ako po muli ang inyong lady beekeeper, si Chean. Ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano ang tamang pag-harvest ng stingless bee colonies. Ayan, papakita ko kung paano ba kumuha ng honey at ang pollen. Polis at saka ng honey. Ay no, natutulong na yung honey. Hinahanap na natin. Iniwalay mo natin yung propolis. Nabebenta rin. Mas mahal pa ito sa honey. Yung ating honey pots. Yan, ito na yung honey. Ito na. Babawasan natin natin yung propolis. Ito po yung propolis. Ito yung pinakang mahal na byproduct ng ating stingless bees. Kasi ito yung pinakang ilalagay sa gamot. Pwedeng gawing gamot. Ito lang po pagkatanggal ng propolis. So, ito yung tinatawag natin soft propolis. At ang tinatawag namang hard propolis, itong nasa labas. Yan, itong nasa labas. Ito yung soft propolis niya nasa loob. Para siyang chewing gum. Guys, yan yung honey, nakikita nyo, yan, kunin natin, babawasan natin, babawas lang tayo, kailangan natin ng kutsara at ng buong, kailangan ng buong may takbo kasi puntahan yung mga bees ulit yung in-harvest natin honey kapag hindi natin agad yung ayun ulit nyo, yan.
honey. This is the honey. And this is the pollen. Yan. Yan. This one. Makasarap nito. Ito yung tinatawag nilang multivitamins. Pwede siyang one cube a day. This is good for our health. Multivitamins. Hindi pwedeng maparami ang kain nito kasi hindi ka energetic or hyper pag sobrang dami ng pagkain. Dahil ito ang napaka-sustansya. Isa rin sa napaka-sustansyang byproduct na ating stingless. Mahal din itong ito nag-range to per kilo is 1,500 to 1,000 ang per kilo ha per. Yan, ina-harvest din natin yan. Ito yung pollen. Mas mahal pa ang pollen kaysa honey. And also the propolis. Pero syempre, mas kilala natin mga Pinoy ang honey. Kukunti pa lang dito sa Pilipinas ang nag-take ng pollen. Kasi hindi pa nila masyadong kilala ang pollen.